kuryente ang bulsa ng virtual assistant mula Tarlac na si Trixie nang ang karaniwan niyang bill sa kuryente na nasa 5,000 pesos nitong Hulyo naging 1 million pesos. Nagulat po talaga akong sobra. Sabi ko po sa partner ko, sa tingin nyo ba kukonsumo tayo ng ganito kalaking bill? 1 million? Sa isip-isip ko kung meron pa akong mas malalang sakit, baka po inatake ako sa puso, lalo na nakita kong ganun kalaki yung amount ng bill ko. Paano raw nangyari yon? Gayong isang computer, 2 laptop, aircon, maliit na refrigerator, at mga cellphone lang ang karaniwan nilang ginagamit. Hindi naman po ito kumukonsumo ng malaki. Mahirap po sa end ko na nagtratry magpababa ng kuryente dahil nga po sa nararanasan natin na pagtaas or krisis sa kuryente at sa mga gastusin. Agad itong inireklamo ni Trixie sa Tarlac Electric Cooperative o Tarelco. Umamin po ang nag-grid ng metro namin na mali po sa end nila. Human error daw ang nangyari. Ang kanilang bill, hindi 1 million pesos, kundi 5,700 pesos lang. Ang pamunuan at hunta direktiba ng Tarlac One Electric Cooperative Incorporated ay taus-pusong humihingi ng paumanhin kagnay ng naiulat na insidente ng maling meter reading na nagresulta sa hindi tamang billing. Bilang agarang aksyon, agad na nakipag-ugnayan ang aming mga kinatawan upang maitama ang account at matiyak na ang tama at aktwal na konsumo lamang ang sinisingil. Pero kung ang 1 million pesos na singil ay pagkakamali lang, may isa pang singil sa ating electric bill na hindi pagkakamali. Legal itong ipinapasa buwan-buwan sa ating mga consumer. Kahit para ito sa kuryenteng hindi naman natin ginamit. Ang tawag dito, system loss. Pero paano ba nawawala ang kuryente? At bakit tayong mga consumer ang kailangang magbayad nito? Bago makarating sa ating bahay ang kuryente, dumaraan muna ito sa 3 proseso. Una, nililikha ng mga generating company ang kuryente galing sa diesel, coal, natural gas, tubig o hydro, geothermal, sa hangin o sikat ng araw o solar mula sa power plant kung saan ginawa ang kuryente. Ipapadala ito sa pamagitan ng transmission grid na pag-aari naman ng National Transmission Corporation o Transco at pinatatakbo ng pribadong concessionaire na NGCP o ang National Grid Corporation of the Philippines. Pagkatapos, ipinapasa ang kuryente sa mga distribution utility gaya ng Meralco at ng mga electric cooperative na siyang naghahatid ng kuryente sa ating mga bahay at negosyo. Bagamat ang distribution utility o ang Meralco at mga cooperative ang nagpapadala ng bill at naniningil sa atin, hindi lahat ng ibinabayad natin sa kanila napupunta. Ang generation at transmission charges, tinatawag na pass-through charges. Kinokolekta lang ng Meralco o ng mga kooperatiba, pero ibinabayad nila sa mga generating company at transmission operator. Sa karaniwan nating electric bill, pansinin nyo, pinakamalaking bahagi nito, generation charge, para sa kumpanyang gumawa ng kuryente. Para mas maipaliwanag sa atin, nakapanayam ko si Attorney Francisco Saturnino I, Chairperson at Chief Executive Officer ng ERC o ng Energy Regulatory Commission. Hawak ko po ngayon ang isang Meralco bill. Pwede hong pakipaliwanag paano nyo ho sinisingil o paano kami sinisingil ng Meralco para po sa aming kuryente. Meron tayong generation, transmission, system loss, distribution, senior citizen, government taxes, universal charges, Fit-All, JEA-All, Lifeline. Kung makikita natin yung ating electricity bill, napakaraming singil dyan ng nakapaloob. Ito ang mga bumubuo nung gastos sa pagsusupply ng kuryente sa ating mga consumers. Kasama dito yung gastos ng paglikha ng kuryente. Kasi wala naman papadala sa ating kuryente kung hindi mo na siya lilikhain.
Bukod sa generation, transmission at distribution charges, makikita rin sa ating mga bill ng kuryente ang iba pang government-mandated costs na kasama sa binabayaran natin buwan-buwan. Kabilang dyan ang lifeline subsidy, senior citizen subsidy, renewable charges, universal charges, gaya ng missionary electrification at environmental charge. Makikita natin yung ating electricity bill, napakaraming singil dyan ng nakapaloob. Ito ang mga bumubuo nung gastos sa pagsusupply ng kuryente sa ating mga consumers, sa mga kabahayan o sa mga business establishments. So pag sinabi natin ito yung bumubuo dun sa gastos, kasama dito yung gastos ng paglikha ng kuryente. Kasi wala naman maipapadala sa ating kuryente kung hindi muna siya lilikhain. Habang dumadaloy daw ang kuryente sa mga linya at transformer, may bahagi nito na nawawala o hindi na nakakarating sa dulo. Ang tawag dito, technical system loss. May isang klase pa ng system loss, yung non-technical na sanhi ng nananakaw na mga kuryente, katulad ng sa mga illegal connection, jumper at meter tampering. Ang explanation po yata ni Manny Pangilinan, may pinasok ang kuryente from one end, paglabas niya, bawas na yon. Yung Yes. nawala, yun yung Tama. system loss. Apa. Tama po, attorney. Yung pagkawala kasi ay natural. Yung hindi mo talaga mapigilan, maiwasan. In the same way, sa kuryente, yung dissipation of heat. Kapag ka yung kuryente ay dumaloy sa linya, hindi mo mapipigilan yan. Para mas madaling maintindihan, isipin nating umorder tayo ng 100 mga itlog. Pero pagdating sa ating bahay o negosyo, may ilang nabasag sa biyahe. At kahit hindi naman natin napakinabangan ang mga nabasag na, kasama pa rin yan sa kailangan nating bayaran. Kung hindi raw kasi tayo ang magbabayad nito, sino? Kasi on the part of the consumer po, ang laging tanong dyan, bakit kami magbabayad para sa kuryente na hindi naman napunta sa bahay namin o sa negosyo namin? Kasi nawala nga ho eh. Kung ikaw yung negosyante, hindi naman pepresyohan mo yung iyong produkto kung magkano mo ito nakuha na alam mo, knowing na mayroong nawawala in the process of safekeeping and delivering. Pagdating sa system loss, ganun din naman. Pwede naman siya talagang ipasok na lang sa generation. For more transparency, inihiwalay yan ng komisyon noon. Yun naman kasi talaga yung cost per kilowatt hour nung kuryenteng na-deliver sa end user. Ang bill sa kuryente ng mag-asawang Dennis at Christine nasa 1,000 hanggang 1,300 pesos kada buwan mula raw nung Enero hanggang nitong Mayo. Pero bigla raw itong pumalo ng halos 8,000 pesos nitong Hunyo at Hulyo. Hindi ko po mawawari kung ano pong gagawin talaga namin. Kasi nga po, kung kumikita ho kami ng 1 ng isang araw, i-divide mo po yun, ikakaltas mo po yun. Iniisip namin kung paano kami makakasurvive. Papatong na yung utang namin kung utang na naman kami. Hindi pa pwedeng hindi kami maghanap buhay. Dahil unang-una, ang mga anak ko nag-aaral, mga bata pa. Yung binayad namin dito is grabe, no? Lang laki ng dinagdag. 7,927.18. Tapos ang system loss niya is 433.17. Maliit para sa iba, pero malaki na para sa pamilyang kapos ang budget. Sana mapagtuunan palalo ng pansin yun, yung system loss na yan. Sana lang mawala na. Kasi kahit pa sabihin 500, 400, malaking bagay na yun para sa mga kagaya namin. Hindi lang sina Dennis at Christine ang nabigla sa biglaang paglobo ng kanilang electric bill. Pati na ang tiga Cavite na si John na dati raw 3,000 pesos ang kanyang binabayaran kada buwan. Pero biglang pumalo ito ng 25,000 pesos. Kasi ang weird na bilang aangat ng 25,000, wala naman po kaming dinagdag na mga gamit sa
bahay. So yung pera ko po dun sa scholarship, yung pinang-abono ko. 9 na bahay o kwarto ang nakakabit sa kanilang pangunahing metro at gumagamit sila ng mga sub-meter para hatiin ang konsumo. Giit ni John, minomonitor nila ang paggamit ng kuryente at wala silang jumper o illegal na koneksyon at hindi rin nila tinamper ang kanilang metro. Yung sinasaksakan po namin ng kuryente dito, yung bumbilya, yung ito po, electric pan, tapos washing, tapos nandito pa sa loob yung ref. Balikan po natin tong 25,000. Ang total ng system loss po ay 1,302. Opo, malaki po, pero dapat hindi na po natin sagot yung system loss na yun kasi hindi naman po tayo nagkonsumo. Isa sa mga nababanggit na dahilan kung bakit mas mataas ngayon ang ating mga bill sa kuryente dahil tumaas din ang generation charge. Bunsod ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran, tumaas kasi ang presyo ng diesel, lalo't pahirapan ang pagdaloy ng komersyo sa Persian Gulf at sa Strait of Hormuz dahil sa giyera. Sa kaso ni John, ayon sa Meralco, wala silang nakitang billing error. Hindi rin daw system loss ang dahilan kung bakit biglang lumaki ang kanilang bill. Nagsagawa rin kami ng meter testing at inspection kung saan napag-alaman na heavily grounded yung kanyang load side wire. So it is apparent na yung mismong wiring sa loob ng bahay niya mukhang may problema na hindi pwedeng galawin ng Meralco dahil nandun lang po kami sa metering point. Ito yung dahilan kaya tumaas yung kanyang konsumo na naka-apekto naman sa kanyang total electricity cost sa bill niya. No? Lumalabas din sa verification namin na tama naman yung kanyang meter reading bill sa kuryente. Yung papa ko po, ngayon lang siya nag-maintenance. Hindi niya magawa kasi nga parang limited din lang yung budget namin para lang sa pangkain doon. Nakaka-depress. Ganyan. Kasi nga, hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng pang-bayad sa kuno. Sa ilalim ng Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 at ng EPIRA o ng Electric Power Industry Reform Act, maaaring ipasa ng distribution utilities katulad ng Meralco at mga kooperatiba sa mga consumer ang system loss. Pero may hangganan ito o limitasyon na itinakda ng ERC. Para sa Meralco at private distribution utilities, 5.5% ang system loss cap o limit. Sa mga electric cooperative, cluster-based ang cap mula 8.25 to 12%. Ang losses na lagpas sa itinakdang cap, distribution utility na raw ang sasagot. Problema ho ba yung non-technical systems loss? Kung ang aktual na performance, sabihin natin ng Meralco ay nasa 4.5 na, mayroong mga 1% nanggagaling pa rin sa pilferage. Kung ang kabuang performance nila ay nasa ilalim pa rin sila ng 5.5, nakokolekta nila yung system loss cost na katumbas ng mga ninakaw na yan. Pero ang regulasyon naman natin is hindi pa rin kayo dapat tumitigil doon sa inyong panghuhuli. At kung meron silang makolekta, ito yung mga recoveries nila, pilferage recoveries, kakailanganin ibalik nyo rin yan sa inyong mga customers in terms of lower generation charges. So, strictly speaking, Attorney Juan, yung pong system loss, is that considered capital loss or capital expense? Ang negosyo lang talaga ng distribution utility ay yung mag-distribute. Kaya lang, dahil yung losses na gaganap doon sa pagdidistribute niya, kailangan na magkaroon din ng programa ang distribution utilities na ayusin yung pagpapadaloy ng kuryente sa linya niya. At kakailanganin din siyang magtayo ng mga pasilidad o kaya magsagawa ng capital expenditure projects nang sa ganon ay ma-address niya yung kanyang system loss, mapababa ito. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. We demand for the immediate amendment of the EPIRA. Sa kanyang State of the Nation o SONA kamakailan, si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang humiling sa Kongreso na amyendahan daw agad ang EPIRA para hindi na ipasa sa mga consumer ang system loss. Kaya ho ba, sabi ni President Marcos sa kanyang SONA,
i-repeal na yung EPIRA na yan that segregated ito pong mga items. Siyempre ngayon, ito yung pinag-uusapan sa Kongreso dahil nagkaroon ng deklarasyon, policy directive ang Presidente. Agad ito inalmahan ni Manny Pangilinan, Chairman at CEO ng Meralco. Heto pa ang isang masaklap, ang system loss. Meron pang 12% VAT na atin ding binabayaran. Hindi na nga natin nagamit ang kuryente. Meron pa itong tax o VAT. Bakit ganon? Matapos ang SONA speech ng Pangulo, agad nagsagawa ng magkahiwalay na hearing ang Senado at ang Kongreso. Nagsasagawa na ng hearing ang Kongreso tungkol sa system loss. Pero wag hubo na tayong umasa dahil hindi ito basta-basta mawawala at napakamasalimuot at komplikado po nitong issue. Nakatunayan, ilang dekada na nating pasanin at hanggang ngayon, sinisingil pa rin sa atin. Dumalo sa hearing si Engineer Ronnie Aperocho ng Meralco. Ano ang masasabi nyo dito sa issue ng system loss na parang Meralco ang nagiging mukha ng system loss na dapat masisi? Siguro dahil kami yung pinakamalaki. We serve a critical franchise area like Metro Manila. But basically, this is an industry-wide issue. In our case, we have been way below the cap already. Ayon sa Meralco, pasok sa cap ng ERC ang kabuuang technical system loss nila at maliit na porsyento lang ang kanilang non-technical system loss. Ginagawa raw nila ang lahat para mapababa ito, para mas mababa rin ang ipapasang system loss sa mga consumer. Less than 1% ho yung aming non-tech eh. Kahit na less than 1%, tuloy-tuloy pa rin ho yung aming kampanya. In fact, meron kaming mga tauhan na 24/7 umiikot para na manghuli. So in terms of efficiency, you're good. Yes. Sabihin po nila, Meralco, laki-laki ng kita, laki-laki ng published na income nila. Bakit hindi i-absorb nila yung system loss? Well, sabi naman namin, yung nakapublish na, it's a consolidated income of the company. It's a group income. Pero sa distribution lang, na kung saan pumapasok yung usapin ng system loss, ibahagi lang ho kami ng consolidated income. Malaki yung ini-invest namin annually. Hindi lang sa paglalagay ng mga bagong pasilidad, sa pagre-renew ng mga dilapidated facilities. But we invest a lot of money also to improve the efficiency of the system. Ang problema, ayon mismo sa ERC, nasa mga electric cooperative na mataas ang kanilang system loss, technical man o non-technical pa. On the part of consumers, Attorney Juan, kasi syempre yun ho ang sentimento namin, di ba? Ba't kami nagbabayad ng kuryente na hindi naman nakakarating sa bahay pala namin? Bakit ko babayaran? What's the best way for consumers to appreciate itong ganito pong issue ngayon? Ang dahilan talaga ng ating mga matataas na system loss ay yung inefficiencies na rin ng ilang mga distribution utilities natin. Kailangan talaga ay siguruhin natin na yung ating mga distribution utilities ay magiging episyente. Kasama nga dito yung kanilang pagsasagawa ng mga modernisasyon ng kanilang distribution system. Ngayon may mga available na mga teknolohiya tulad ng mga smart meters, yung advanced metering infrastructure. Isang nakikita namin, though it requires CAPEX investment, ito ngang smart metering program. Karamihan kasi ng mga non-tech losses nandun sa metro eh. Tinatamper yung metro. Yung iba naman, wala talagang metro. Ang nagda-drive nun, yung amount of losses times the amount of power, yung electricity. So dahil tumaas yung singilin ngayon sa kuryente, so tumataas yung multiplier. Import-oriented kasi yung power industry natin in terms of fuel. We import coal, we import natural gas. But somehow naka-benchmark din to sa mga oil prices. Tapos binabayaran natin dollar. Pati yung system loss may VAT. Lumalabas kasi ganyan ngayon eh. At yun ang yata ang gusto nilang gawin, ay tanggalin na lang yung VAT sa system Kasi loss. may VAT na ho yung electric bill mismo, di ho ba? May VAT pa rin pala ho yung system loss? Eh, base sa paliwanag kanina, ano na yan usapin na yan ng accounting saka internal revenue. Sino ho dapat sumasagot doon, ERC? ERC, Finance, BIR. Ang legal basis po natin dito is Section 105 of the National Internal Revenue Code.
which states that general rule po, any person who sells or renders services is subject to VAT. Mayroong VAT pa na nasisingil sa system loss charge kasi ito ay kinukonsidera ng ating Department of Finance at ng BIR na parte doon sa taxable base. Pwede bang tanggalin na lang ng nila yung mga system na yan? Ang binabayaran namin yung tamang kuryente namin. Bakit babayaran pa namin yung hindi namin ginagamit? Kasi it's unfair for the poor Filipino people na kailangan ng gobyerno natin may gawin. Matagal nang nananawagan ang grupong kuryente.org ng pagbabago sa sistema ng paniningil ng kuryente. Yun dapat na baguhin para baguhin din natin siyempre yung pinakamatagal na problema na natin para masolusyonan. Yun yung mataas na presyo ng kuryente. Ang isa sa susi doon para mabawasan yun, yung presyo ng kuryente, babalikan talaga natin yung batas. Giit ng grupo, hindi dapat ipinapasa sa mga consumer ang system loss dahil hindi naman yun ginamit. Hindi rin daw sapat anila na alisin lang ang 12% VAT sa system loss. So kung yung mga ninanakaw, tingin ko pwedeng dapat ang sumagot na ron, mga negosyante o yung mga DUs. Negosyo nila yan, bantayan nila, para part ng management nila. So para ma-ensure nila na mag-income sila. Yun ba ay parte nung charges talaga na dapat na singilin sa atin? Pero ang kailangan po namin, immediate relief. Kasi Isinusulong din ng kuryente.org ang pag-amyenda sa EPIRA para bawal nang ipasa sa mga consumer ang system loss at mas mahigpit ding bubusisiin ang pass-through charges at iba pang gastos na ipinapasa rin sa mga consumer. Ang issue talaga dito ay yung bakit mahal ang kuryente. Sa ASEAN, 10 countries, lahat sila sinasubsidize electricity except Singapore and Philippines. Tayo nagtatax, sila hindi din nagtatax. So nagkaroon lalo ng dalawang gap. At mababa talaga ang electricity supply natin. Pag magtumingin ang gobyerno bakit mahal ang kuryente, dapat yung finger niya hindi lang tuturo, ba't nakaturo din sa sarili nila. Kasi part sila ng problema, both national and local governments. Ayon sa Department of Energy, may mga kasalukuyang subsidiya naman ang gobyerno para sa electric cooperatives. Gayun din, ang National Power Corporation may natatanggap ding subsidiya para naman sa tinatawag na missionary electrification. Pupulungin din po natin yung mga private distribution utilities kung paano pa po mas mapapababa ang kanilang mga systems loss. Kailangan talagang i-modernize yung ating mga systems para mapababa ang systems loss. Yung pong kasing sa NEA, mga electric cooperatives po, kailangan po namin pag-isipan kung paano magkakakuha ng tinatawag na soft loan itong mga electric cooperatives, yung mababa po ang interest para po magawa nila yung pagmamodernize ng mga linya, ng mga substations, ng mga transformers. So if there is no more EPIRA, magiging bulk ulit ho lahat ito. And then mas klaro ho ba ang magiging usapan Hindi ng rin, system mawawala loss? yung transparency natin na nakikita natin ngayon sa ating bill, pero hindi mawawala yung system loss. Yun na nga ho eh. So what's you cannot actually legislate na mawawala na ng system loss, lalo na yung technical system loss. Sa pagtatanggal niyan, kailangan maayos dahil ayaw naman natin na maapektuhan yung viability ng ating mga distribution utilities kasi ayaw naman natin din na mag-suffer din kalaunan ang ating mga consumers kung mabangkarote o kaya ay mahirapan na mag-operate, hindi na makapag-improve ng kanyang mga linya. May maaasahan po ba dun sa naging bahagi po ng speech ni Presidente Marcos sa SONA? Kumilos na ang Kongreso at iba't ibang ahensya. Lahat tayo nagbe-brainstorm kung paano may sasakatuparan. Pero kung ganito po kasalimuot, gagalaw ho ba? Dati pa hong issue to 80s, 90s, 2000, early 2000. Hanggang ngayon, issue pa rin po itong system loss. So may gagalawan ba? Meron. Kakailanganin na tulungan din naman yung mga distribution utilities, magkaroon sila ng maayos na singil, matulungan doon sa pagpaplano nila ng kanilang mga capital expenditure projects. Kaya't nariyan naman yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang Department of Energy, ang NEA, ang ERC, nang sa ganon ay magkaroon ng kapasidad yung ating mga distribution utilities na maging mas eficiente.
Matagal ng issue ang system loss, hindi lang sa singili ng kuryente, pati na rin sa ating tubig. Dekada 70 pa ito, issue. Pero hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin at pinapasan ng taong bayan.